What happened, Bella? Were you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will fix me. Edward, what are you doing here? I trust you to protect Bella, but you did not. I will show you die, Edward. I will show you die. Totoo rin ba, Christopher, umabot na kumakain kayo sa basurahan? Yung galing na sa basura ay, siyempre, dahil sa gutom, nakain ko pa. Kumusta ang buhay pamilya mo ngayon? Hindi ko naman sila ganong inaalala pagdating sa pinansyal at saka sa pang-araw-araw nila na buhay. Saan mong genre nakikita ang sarili mo? Comedy, drama, action, sexy star? Saan ka ba papunta? Pangarap mo daw maka-work si Coco? Yes po. Bali gusto ko po sana yung, siyempre, yung magtapatan kami. Diba? Talagang magtatapatan kayo sa suntukan? Suntukan. Tapos Coco, ayan, matagal na ako naghihintay. Oh. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. What happened? What happened, Christopher Diwata? Ladies and gentlemen, yay! Hello po. Hi Christopher! Thank you at napaunlakan mo kami dahil alam namin kaliwat ka na ang iyong talagang busy schedule. Kamusta ka? Ayos lang po. Masaya. Bumalik tayo sa buhay mo muna bago ka naging kung saan ka ngayon ha. Bago ka naging what happened, Christopher, okay? Ano ang buhay mo dati, Christopher? Bali, ako po dati ay fish dealer. Yan. Pamilyado na. May 2 anak. Oo, si Ronaldine ang asawa mo, Yes no? po, yes. Oo. Tapos, sabi nila, bago ka daw naging fish dealer, meron kang pinagdaanan na hindi ganun kagandaan sa buhay mo, na baon kaya sa utang. Yes po, sobra. Tapos, dumaan daw kayo sa pagkakataon na wala kayong makain? Po, bali, kahit naman po yun na kahit piso po talaga sa bulsa, wala po. Totoo. So, anong naging driving force mo na para talaga magsikap at talaga makabangon doon? Ngayon, bali po, yung time na yun, wala po akong magawa eh. Maasa lang po ako sa magulang ko. Kung anong ulamin nila, bibigyan po kami. Ang inisip ko na lang po magulang ko naman po yun. Kumbaga, kakapalan ko na lang po yung mukha ko kasi may 2 po akong anak na kailangan buhayin sa araw-araw. Totoo rin ba, Christopher, din dun sa research ko, sabi, umabot na kumakain kayo sa basurahan? Hindi po. Nung time po yun na, na nag-try po ako mag-artista. Binata pa po. Nasubukan ko po na matulog sa terminal. At yung galing na sa basura ay, siyempre, dahil sa gutom, nakain ko pa. Yung time po na binata pa naman po. Naniniwala ka ba, Christopher, dun sa kasabihan na ang timing ng Panginoon, hindi yan nahuhuli. It's never late. Kasi tignan mo, yung ginawa mo na viral sa TikTok at sa lahat ng SOCMEDs was 2013 pa, di ba? Yes po. Pero ngayon pumutok talaga, di ba? Yung sa talent ko po na What Happened, Bella? Oo. Si Taylor Lautner ang ginaya mo. Yes po, si Jacob. Oo, si Jacob. Bakit siya ang naisipan mong gayahin out of all the celebrities sa Hollywood? Bali, kasi yun po yung sinasabi ng mga kaibigan, kaklase, na yun daw po yung kamukha ko. Oo, idol mo siya? Nung time na po, hindi ko po talaga siya kilala. So hindi mo siya talaga kilala? Hindi ko po siya. So talaga, nung sinasabi ng mga kaibigan mo na okay, kamukha mo siya, paano mo ginawa yung para makita mo na kung kamukha mo ba talaga siya? Nung una, pinahanap ko muna po sa kapatid ko. Kasi alam ko labas sa scene yun. Sabi ko, tignan mo nga ako kung kamukha ko nga. Yan, pag-uwi ng kapatid ko, tuwan-tuwa siya. Dahil isa nga daw yung galawan, yung sa mukha, sa mata. Kaya sabi ko, nung pinahanap ko na siya, mahilig naman po magsasali sa mga talent ko. Kinabukasan, nag-audition na po ako sa Showtime. This was 2013? Yes po. And then yun na nga yung talagang yung nag-viral ngayon. And ito ang nag-open sa iyo ng way para magkaroon ng kaliwat kanan na endorsements, di ba? Yes. And then, after nun, mayroon kang show na ngayon, di ba? Nag-guest ka sa Batang Riles. Anong pakiramdam, Christopher, na talagang binibigay sa iyo ng Panginoon yung matagal mo nang dinadasal? Bali po, syempre, masaya-masaya. Nung akala mo na
yung pangarap ko dati na hindi ko na maaabot. So, minsan yung gusto ko lang, nalampasan ko pa. Masaya-masaya po. Saka malaking tulong po sa pamilya ko. Hindi na sila nahihirapan, hindi na sumasakit yung ulo ko saan kukuha kinabukasan. Kaya thankful po ako kay God na talagang ibinuhos niya talaga lahat. Ang balita ko, nakabili ka daw ng bagong kotse. Bali, second hand. Okay. So, nakabili ka. Opo. From your earnings to sa mga endorsements mo? Yes po. Ang galing. And ngayon, nagbebenta ka pa rin ba ng isda? Hindi na? Bali ngayon po, hanggat meron po, yung po muna yung ginagarap ko, mga endorsement. Pero, syempre, yung gamay ko po na anak po, babalikan ko rin doon po siya. So, yung mga taga-Bataan ba, sobrang proud na proud sa'yo ngayon? Opo. Yung anong feeling nung umuwi ka, na sobrang sikat ka na? Sabi ko nga, yung minsan nagpa-picture sila, sabi ko, para naman kayo hindi na nagsawa sa akin, araw-araw naman tayo nagkikita, parang binibiro ko sila. Pero alam ko naman, proud sila sa akin. Kasi bilang Bataeño, proud sila na mayroon silang alam na sumikat na kababayan. Pero syempre, Christopher, hindi ka naman aabot sa punto na itong mga kasikatan na ito papasok sa utak mo, di ba? Apo. Hindi naman po, parang hindi ko naman siya talaga pinapasok sa isip ko dahil isang bagay na naramdaman ko yung nandoon ka na, tapos bigla ka pang babagsak. Dati, masakit po yun. Kaya ngayon, ang iniisip ko lang po, trabaho para sa akin. At ibibigay ko yung best ko. At kung tataas pa o lilipad pa na mas matayo, malaking pasasalamat pa rin po. May manager ka na ngayon? Wala. So ikaw ang nag-manage sa sarili mo. So dapat pala sa mga gusto mag-inquire sa'yo, direct na sa kanila marireach? Sa mga social media account. So sa Facebook account mo, ikaw mismo sumasagot nun? Yes po. Wow, ang galing naman. So paano to? After nitong pagkaya mo kay Taylor, sino naman ang next mo sa tingin mo pwede mong gayahin? Siyempre kahit pa paano, hindi ka naman pwedeng forever doon, di ba? Sino sa tingin mo pwede mong gayahin? Coco Martin na ba? Dahil ko dinig ko, pangarap mo daw maka-work si Coco? Yes po, gusto ko po siya maka-work talaga. Ano bang gusto mong unang eksena niyo ni paring Coco? Bali gusto ko po sana siyempre yung magtapatan kami. Talagang magtatapatan kayo sa suntukan? Suntukan, sa actions, sa barilan, yan po yung gustong-gusto kong napapanood po sa akin. Baka nanonood si Coco Martin, baka pwede tayong manawagan dyan. Boss Coco, yan. Matagal na ako naghihintay. Alam niyo ba, di ba? Direk Coco, ito na si Christopher nag-iintay sa'yo. Ngayon na may asawa ka na at pamilyado ka, syempre Christopher, kumusta ang buhay pamilya mo ngayon? Maayos ba sila? Kumusta ang buhay mo ngayon? Ngayon po dahil madalas po dito ako sa Cubao o sa QC. Hindi ko naman sila ganong inaalala pagdating sa pinansyal at saka sa pang-araw-araw nila na buhay. Dahil alam ko naman na yung naitulong sa akin na pag-endorse ko ay sapat at alam ko labis pa po. Nag-uusap lang po kami lagi sa video call. Nandun sila sa probinsya, iniwan Bataan sila. Po. So tuwing kailan mo sila nakita? Pagka gusto ko po kunyari, pahinga muna sa pag-endorse, maglalaktaw po ako ng 2 araw, 1 araw. So ngayon ba, Christopher, from Mondays hanggang Sunday, gaano ka sobrang hectic ang schedule mo? Ngayon po, alos na lang, minsan 2 sa 1 araw. Minsan babakante ko lang po 1 araw para nakaka-uwi naman. Siyempre, yung mga bata, naghahanap din naman po sa... Ilan taon ang mga anak mo ba? Bali, ang panganay ko po 8 years old. Yung bunso ko pong babae, 3 years old. Anong pangarap mo sa mga anak mo, Christopher? Yung pangarap ko sa kanila, hindi nila maranasan kung ano naranasan ko dati. Kaya yung mga kinikita ko, iniipon ko lang. Hindi ko gagalawin para sa future din nila. At gusto ko magkaroon sila ng magandang trabaho. Kung papangarapin nila yung ganitong larangan, susuportahan ko sila. Kasi kahit pa paano, alam ko naman kung paano patakbuhin yung sarili sa ganito. At sana, mas okay siguro kung makapagtrabaho sila, yung talagang gustong-gusto nila, yung mahal nila. Sabi ko nga sa inyo na dito, di ba, after mong gayahin yung viral mo sa Showtime, anong nakikita mo sa sarili mo? Kasi artista ka na ngayon, dapat tratuhin mo na at talagang i-ano mo na ang sarili mong artista. Saan mong genre nakikita ang sarili mo? Comedy, drama, action, sexy star? Saan ka ba papunta? Siguro, ma'am, sa akin, sa datingan, action star. Pero lumalabas comedy. Pero mahilig po ako sa drama. Sinong idol mo? Ang idol ko po talaga sa action, siyempre si PJ.
Kaya po naging idol na rin si Coco Martin dahil nakikita ko si FPJ sa Sa mga babae ngayon na nakikita mo sa TV, sino yung gusto mo at pinapangarap mong makatrabaho? Hindi naman syempre magsiselo si Ronalyn, di ba? Yung feeling mo talagang bagay kayo pagka nagtabi kayo. Si Bella Padilla po talaga. Si Bella Padilla. Wow. Kasi magaling po talaga siya na actress. Nakita mo siya sa Showtime nung nandun ka? Hindi pa po. Hindi ka nag-apot. Sayang hindi mo siya natanong ng what happened, Bella. No? So baka naman Christopher, pwede naman bigyan mo kami ng sample ng iyong viral na linya. And baka naman nanonood si ulit, di ba? At maging viral tayo ulit, di ba? Sample naman dyan. What happened, Bella? Will you cry again? I know. Vampire, right? Vampire will fix me. Edward, what are you doing here? I trust you to protect Bella, but you did not. I will show you die, Edward. I will show you die. Pero gusto mo siya na ma-sure na ba, die? Gusto mo siya Para kay Bella Christopher, kung meron kang quote sa buhay mo o yung talagang feeling mo, yung driving force mo, pag iniisip mo na ito, kailangan mangyari, ano yung gusto mo? Gusto ko po talagang mangyari, siyempre. Yung pangarap ko talaga, yung makapasok sa showbiz. Para sa kasiyahan ng magulang ko, sa pamilya ko. At sana yung mapakita ko talaga yung talent ko pagdating sa acting. Gusto mo ba mag-workshop o para mahon yung talent mo? Yes po. Gusto ko po dahil doon po mas lalong lalabas yung galing ng isang artist o artista po. Kaya Christopher, siguro ang dasal ko sa'yo next time na magkita tayo, hindi na yung what happened Bella or what happened Aiko ang sasabihin mo sa akin. Sana one of these days makatrabaho din kita sa soap opera. Baka pwede kitang malinyahan ng gusto mo bang mag-good job ka Bella, di ba? Para magkatapatan tayo. Pero anyhow, Christopher, sobrang wala akong ibang dinadasal kundi mag-succeed ka sa buhay dahil nakaka-inspire ang kwento mo. Anong gusto mong i-message sa mga taong nilulook up ka ngayon dahil sa ganda ng buhay, dahil from rags to riches ka na, di ba? Kahit pa paano. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Yan sa mga sumusuporta po sa akin. Sana po hindi po kayo magsawa. At lagi ko nababasa o lagi nyo sinasabi na huwag kang magbago. Maging humble ko lang. Yun naman po, ako naman po walang pagbabago. Sa haba na yun, sa 3 months na yun, dapat nagbago na ako. Pero hindi. Lagi kong iniisip pamilya ko kung paano sila mabibigyan ng magandang buhay. At sana ganun din po kayo. Kumbaga, kung anong pangarap nyo, ipagpatuloy nyo lang. Huwag kayo mawawala ng pag-asa sa Yay! So, sa mga gustong kumuha ng endorsement sa iyo, ito ang mga SOCMEDs niya para naman kontakin nyo dahil mismong si Christopher Diwata ang talagang sumasagot. Ang manager talaga. Sana mabigyan natin ang pagkakataon si Christopher Diwata sa ating industriya dahil wala naman siyang ibang hangad kundi ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya at syempre matupad ang kanyang pangarap na maging artista rin. So, Christopher, maraming salamat sa pag-share mo ng story dito sa aming YouTube channel. Sana next time around na makausap kita, Christopher, natupad mo ng isa-isa ang pangarap mo. God bless you, Christopher Diwata. Ladies and gentlemen, Christopher Diwata. Thank you po. Thank you po, Miss Aiko. Thank you.